Alam mo yung nakaka-relax na paliguan na ginagawa mo araw-araw nang hindi iniisip ng dalawang beses. Baka dapat mong pag-isipan, lalo na kung lampas ka na sa edad na sex na po at mahilig kang maligo sa partikular na oras na maaaring nagpapataas ng panganib mo ng stroke ng 4 na poro. Narinig mo ng tama, 4 na porento. Pero kalmado ka muna bago ka magpanik at magdesisyon na hindi na maligo habang buhay. Hayaan mo akong ipaliwanag ng maayos kung ano ang nangyayari sa katawan mo habang ikaw ay kumakanta doon sa ilalim ng shower na akala mo ay lahat ay maayos. Ang pangalan ko ay Dra Elara Cruz. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang paksa na walang sinasabi sa iyo, ngunit maaaring literal na iligtas ang buhay mo. Kung gusto mong malaman kung ano ang oras na iyang mapanganib at lalo na kung paano magprotekta, manatili ka sa akin hanggang sa huli ng video na ito dahil ang impormasyong ibabahagi ko ay parang Ginoo. At kung natutuwa ka sa content, iwan mo yung like doon sa baba. Dahil sa ganoon ay matutulungan mo akong dalhin ang dekalidad na impormasyon sa maraming tao na kailangang malaman ito. Mag-subscribe ka rin sa channel at i-activate ang bell para hindi kang makaligtaan ng anumang tip na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kalusugan mo at sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. At sige, pakiramdam mo ay malaya kang magsulat ng iyong lungsod o bansa sa mga komento sa baba. Ito ay laging malaking kasiyahan na marinig ang mga tao mula sa buong mundo. Ngayon ay pumunta na tayo sa mahalaga. Siguro ay nagtataka ka kung ano ang oras na iyan na nakakapahamak na nagbabago ng simpleng paliguan sa isang Russian roulette ng cardiovascular. Ang sagot ay magpapahiwatig sa iyo dahil ito ay eksaktong ang oras na maraming tao ang pinipili na akala nila ay tama. Pinag-uusapan ko ang pagligo agad pagkagising, lalo na yung mainit na paliguan na parang napakakomportabling sa unang mga oras ng umaga. Hayaan mo akong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa katawan mo sa gitna ng gabi at sa unang mga oras ng araw. Habang natutulog ka, ang iyong presyo ng dugo ay natural na bumababa. Ito ay isang mekanismo ng proteksyon ng katawan, isang uri ng mode ng pagtitipid ng enerhiya. Pero kapag nagising ka, lalo na kung mabilis kang tumayo mula sa kama, kailangan ng katawan mo ng napakalaking gawain upang normal ang presyon at i-distribute ng maayos ang dugo sa lahat ng organo, lalo na sa utak. Ang panahong ito mula 9 hanggang 0 ng umaga ay kilala sa mundo ng medisina bilang ang window of cardiovascular vulnerability. Ngayon ay idagdag sa equation na ito ang mainit na paliguan. Ang mainit na tubig ay nagpapalaki ng mga daluyan ng dugo ng biglaan. Para sa mga higit sa taong gulang na karaniwang may kaunting antas ng katigasan ng arterial, diabetes, hypertension, o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa sirkulasyon, ito ay parang pagtatapon ng gasolina sa apoy. Ang presyo ng dugo ay maaaring bumagsak ng malakas sa loob ng ilang segundo. Ang puso ay kailangang bumilis upang kompensahin at ang utak ay nagiging desperado na makakuha ng sapat na dugo, sulta. Napakataas na panganib ng stroke, heart attack o pagbagsak na maaaring magdulot ng malubhang traumatic brain injury. Maaaring iniisip mo na ito ay exaggeration, pero ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga pag-aaral na ginawa sa mga bansa tulad ng Japan at Pilipinas kung saan ang pagligo sa umaga ay isang banal na ritual ay nagpakita na humigit kumulang 43% ng mga stroke sa mga taong higit sa 60 taong gulang ay nangyayari sa unang 6 na oras pagkatapos magising. At alam mo ba kung ano ang natuklasan ng mga mananaliksik ng imbestigahan nila? Ang mga gawin ng mga taong ito, karamihan ay nagpapalit ng mainit na paliguan agad pagkagising. Hayaan mo akong ikwento ang kaso ni Maria Santos, isang pasyenteng 6 na puto, taong gulang na dumating sa emergency room kung saan ako nagtatrabaho. Palagi niyang ginagawa ang gawin ng pagmulat ng 5 oras 30 minuto ng umaga at pumunta ng direkta sa shower na may mainit na tubig. Dahil pakiramdam niya ay tumutulong ito sa kaniya na magising. Sa isang ordinaryong Martes, nagising siya pumunta sa banyo. Tulad ng dati, binuksan ang shower at hindi man lang nakapasok sa ilalim ng tubig. Nahimatay siya roon mismo
at bumagsak ang ulo sa sahig. Sa kapalaran ay narinig ng asawa ang inay at mabilis na humingi ng tulong. Nang makarating sa ospital, natuklasan namin nagkaroon siya ng hypertensive spike na sinundan ng biglang pagbagsak ng presyon na nagdulot ng transient ischemic attack. Maaaring maging mas masahol pa. Ang nakakaintriga ay walang nakapagpaalala kay Maria tungkol dito. Tumpak niyang iniinom ang mga gamot. Regular ang follow-up sa doktor. Pero ang detalyeng ito na tila walang laman ng oras ng pagligo ay hindi kailanman nabanggit. At tingnan mo ang ironya. Akala niya ay gumagawa siya ng malusog na bagay sa pagmulat ng maaga at pagpapanatili ng morning hygiene. Minsan, ang mga bagay na tila pinakawalang pinsala ay eksaktong mga ito ang nagtatago ng pinakamalaking panganib. Pero hindi lamang ang issue ng oras. Ang temperatura ng tubig ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang sobrang mainit na tubig, higit sa ng degrees ay lalong mapangan. Kapag na-expose ka sa temperatura na iyan, lalo na kung lubusang ilubog ang katawan o agad na binasa ang ulo, nangyayari ang massive peripheral vasodilation. Ang dugo ay tumatakbo lahat patungo sa balat na sinusubukang i-regulate ang temperatura ng katawan at ang mga vital organ ay pansamantalang naiiwan sa likod. Para sa isang puso na nahihirapan na o mga arterial na wala ng parehong elasticity, ito ay maaaring maging fetal. Mayroon ding issue ng bigla ang pagbabago ng temperatura. Ang paglabas mula sa malamig na kapaligiran at pagpasok sa mainit na paliguan o mas masahol pa pagligo ng mainit at paglabas sa malamig na kapaligiran ay lumilikha ng dermal shock na ang katawan ng isang mas batang tao ay kayang hawakan ng maayos. Pero para sa higit sa 60 ay maaaring napakapanganib. Ang katawan ay simpleng walang oras na umangkop at ang mga sistema ng regulasyon ay nagkakaroon ng breakdown. Isa pang punto na maraming hindi pinapansin ay ang morning dehydration. Nadaan ka ng 8 oras na natutulog ng walang pag-inom ng likido, ang iyong dugo ay mas makapal, mas malapot. Idag ang mainit na paliguan na nagpapawis iyo at nag-eliminate ng higit pang likido at mayroon kang perpektong recipe para sa phromotic event. Kaya't ladi ang mga doktor nagre-rekomenda na uminom ng tubig agad pagkagising. Pero gaano karaming tao ang talagang gumagawa nito bago tumalon sa shower? Ngayon ay siguradong nagtataka ka, kaya ano ang ideal na oras para sa pagligo? Ang sagot ay walang universal na perpektong oras pero may mga oras na talagang mas mabuti kaysa sa iba. Ang ideal ay maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras pagkatapos magising. Nagbibigay ito ng oras sa katawan mo na gawin ang kumpletong transition mula sa estado ng pagtulog patungo sa estado ng gising para sa presyon na mag-stabilize para sa iyo na mag-hydrate ng maayos. Kung talagang kailangan mong maligo ng maaga sa umaga dahil sa trabaho o routine kahit na mag-ingat ka. Una, pagkagising umupo sa kama ng ilang minuto bago tumayo. Huwag kang tumalon mula sa kama ng direkta. Hayaan ang katawan mong maunawaan na oras na para magising. Pangalawa, uminom ng hindi bababa sa isang malaking baso ng tubig pagkatapos tumayo. Pangatlo, kapag maliligo ka, huwag magsimula ng mainit na tubig. Simulan ng maligam at unti-unting dagdagan ang temperatura. Pang-apat, huwag agad basahin ang ulo. Simulan sa mga paa at unti-unting umakyat na nagbibigay ng oras sa katawan na umangko. Panglima, iwasan ang mga mahabang at sobrang mainit na paliguan. 5 minuto na may maligam na tubig ay hindi lamang mas ligtas kaysa sa kalahating oras na may nagbubukal na tubig. May mga taong mahilig maligo sa gabi bago matulog at alam mo ba na ito ay masigtas? Sa gabi, ang katawan mo ay natural na bumagal na. Ang presyon ay mas stable na. Wala kang bigla ang pagbabago ng estado. Bukod dito, ang maligam na paliguan sa gabi ay maaaring makatulong pa sa mas mabuting pagtulog dahil nagpo-promote ito ng bahagyang pagbababao ng temperatura ng katawan pagkatapos lumabas ka sa shower. At ang pagbababaw na ito ay nag-i-induce ng pagtulog. Pero mag-ingat, pinag-uusapan ko ang maligam na paliguan hindi mainit. Ang sobrang mainit na paliguan sa gabi ay maaaring magpa-accelerate sa iyo at makabagabag sa pagtulong. Para sa mga may kondisyon tulad ng hypertension, diabetes, history ng cardiovascular problems o nagkaroon na ng episode ng pagkahilo o pagkahimatay, kailangang doble ang atensyon.
Ang mga itong ito ay hindi dapat maligo ng mainit sa anumang paraan independentemente ng oras. Ang maligam o bahagyang malamig na paliguan ay ang tanging ligtas na opsyon. At lagi-lagi ipaalam sa isang miyembro ng bahay na maliligo ka lalo na kung nakatira ka sa iba. Maaaring mukhang katangahan pero nagligtas na ito ng maraming tao dahil napansin ng isang tao na sobrang tagal ng tao at nag-check. Alam mo ba kung ano ang pinaka nagpapahanga sa lahat nito? Ang dami ng mahalagang impormasyon na simpleng hindi umaabot sa mga tao. Lahat ay alam na kailangang uminom ng gamot, magpa-exam, iwasan ng asin. Pero walang nagsasabi tungkol sa mga bagay na ito sa araw-araw na may malaking epekto sa kalusugan. Ito ay parang ang medisina ay nakatuon lamang sa malalaking kontrabida at nakalimutan ang mga maliliit na detalye na kapag pinagsama-samang gumagawa ng buong pagkakaiba. Isa pang kaso na nakaimprinta sa akin ay ang kay Ginoong Roberto Cruz Onwan 2 taong gulang retari na nakatira mag-isa. Siya ay may gawin ng pagmulat ng 6 ng umaga at pagligo ng mainit na mainit dahil sinasabi niyang nakakaalis ng pananakit sa joints. Isang araw, ang anak na babae ay bumisita ng hindi inaasahan ng maaga sa umaga at nakita siya na nakahando sa isa banyo. Walang malay na may patuloy na tumutulong na tubig mula sa shower. Nagkaroon siya ng malubhang ischemic stroke. Nabuhay pero may permanenteng sikwela. Sinabi sa akin ng anak na babae pagkatapos na kung alam niya ang panganib na ito ay hindi na niya hahayaang mag-isa ang ama o kahit nagabayan siya na baguhin ang mga gawi. At sige, hindi ko sinasabi na hindi ka na maaring maligo sa umaga. Sinasabi ko na kailangan mong maging matalino tungkol dito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at kapag nalaman mo ang mga panganib ay maaari kang gumawa ng informed na desisyon upang magprotekta. Minsan, ang maliit na pagbabago ng gawi tulad ng paghihintay ng kaunti bago maligo o pagpababa ng temperatura ng tubig ay maaaring literal na magdagdag ng mga taon sa buhay mo. Mayroon ding issue ng pagbibigay pansin sa mga senyales ng katawan. Kung ikaw ay magsisimula ng magkaroon ng pagkahilo na, blurry na paningin, kahinaan sa mga binti, o anumang kakaibang pakiramdam sa panahon ng pagligo, off ang shower, agad. Umupo sa sahig kahit basang-basa at humingi ng tulong. Huwag kang maging hero at magpatuloy dahil maaaring lumala ang sitwasyon sa loob ng segundo. Maraming tao ang ini-ignore ang mga unang senyales at natatapos na mahimatay at masaktan ng husto sa pagbagsak. Upang tapusin, gusto kong maunawaan mo na ang pag-aalaga ng kalusugan pagkatapos ng 6 na po ay hindi lamang tungkol sa gamot at konsultasyon sa doktor. Ito ay tungkol sa pagiging atento sa lahat ng aspeto ng iyong routine mula sa oras na nagigising ka hanggang sa oras na matutulog. Ang morning bath na iyan ay maaaring mukhang walang pinsala, pero para sa iyong sistema ng cardiovascular ay maaaring isang malaking hamon. Hindi sulit ang pagsusugal. Kaya't sa pagre-recap ng lahat ng pinag-usapan natin dito, iwasan ang pagligo sa unang mga oras ng umaga, lalo na kung higit ka sa 6 na taong gulang. Kung wala kang pagpipilian, sundin ang lahat ng precautions na binanggit ko. Piliin ang maligam na tubig, hindi kailanman mainit. Mag-hydrate bago pumasok sa shower. Huwag gumawa ng bigla ang pagbabago ng posisyon o temperatura. Ipaalam sa isang tao na maliligo ka at lalo na pakinggan ang iyong katawan. Palagi itong nagbibigay ng sinyales kapag may mali. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, isipin mo kung gaano karaming iba pang tao ang maaaring mag-benefit sa impormasyong ito. Kaya't iwan mo ang like, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pang content na talagang mahalaga para sa kalusugan mo at ay share sa taong alam mong kailangang marinig ito. Ang kaalaman na hindi ibinabahagi ay hindi nagbabago ng buhay. At sige, pakiramdam mo ay malaya kang magsulat ng iyong lungsod o bansa sa mga komento sa baba. Ito ay laging malaking kasiyahan na marinig ang mga tao mula sa buong mundo at malaman na ang mensaheng ito ay umaabot ng malayo. Mag-ingat ka ng mabuti. Baguhin ang mga mapanganib na gawi at mabuhay ng mas mahaba na may kalidad at seguridad. Isang yakap at hanggang sa susunod na